Okay guys, ang pag-usapan natin ngayon is tungkol naman sa Powerbeam M5. So, itong Powerbeam M5 maganda rin po ito kasi unang-una, mura lang po. Tapos, yung niya, yung output power is gigabit na po yung output power niya. So, maganda rin ito. Mas lalo na po sa yung gumagamit lang sa pangmalapitan lang po. So, hindi naman lahat ng area natin is malayo. Kagaya sa akin is gumagamit po ako, pinakamalayo doon is hanggang 6 kilometer yung pinakamalayo sa akin. So okay naman kasi hindi na kailangan na mag-provide tayo ng connection is doon sa malayo. Dito lang sa malapit sa akin nga hanggang 5 kilometers lang po yung yung inaabot ng network ko, loaded na po yung radio ko. So hindi na kailangan na nasa malayo tayo. So dito lang sa malapit yung radio mo, kung marami kang client, loaded na po yan. So hindi na tayo kailangan aabot pa sa malayo. So dito po sa sa Powerbeam M5, bali maganda to pang malapitan lang po, pero kahit pang malapitan umaabot din ito na hanggang 10 kilometers. Ayan. So ganyan po yung natin sa Powerbeam M5. So dito sa Powerbeam M5 pwede rin natin i-partner natin dito is Lightbeam M5. So yung Lightbeam M5 po, napakamura ngayon. Yan. So kung malapit lang po yung area nyo, so hindi na kailangan bumili kayo ng 5EC. Yan. So maganda na rin ito kasi unang-una po, yung umpisa ko pa lang sa M5 ako. Dito po ako nag-umpisa sa M5 kasi ang M5 is mura lang po. So ganito yung natin. So halimbawa yung dyan, sino yung gustong matuto sa M5, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-configure ng M5. So lahat ng M5 is kagaya ng M5 Nano Station M5, iisa lang po ang configuration. Nano Station Loco, iisa lang po ang configuration. Lightbeam M5, ganon din po. Rocket M5, ganon din po. Iisa lang po yung configuration nila. At saka dito sa Powerbeam M5. So hindi na kayo malilito pag sinasabing M5. Pag marunong na kayo sa M5, kahit anong configuration doon, kahit anong radio doon, basta M5, alam nyo na. Doon kayo sa Rocket M5, yan, alam nyo na kung paano kayo mag-configure. So at least may idea kayo. Panuorin lang ninyo itong configuration sa Powerbeam. Hindi na kayo matatakot na baka mamaya bibili ako ng Rocket M5. Hindi na kayo matatakot diyan kasi iisa lang po yung configuration dito sa M5. So umpisahan na natin, i-unbox muna natin ito. Ito po yung laman. Ito yung power supply niya. Ito yung antenna feed. Yan. Nakalagay na po dito yung niya, yung rear housing. So ito yung rear housing sa So parehas lang po ang forma ng sa Powerbeam 5EC at saka M5, pero magkaiba yung configuration. So dito lang po pindutin lang po itong lock pababa, tapos hugutin. Matatanggal na po itong rear housing. Ayan. So kailangan ihiwalay ito kasi nasa likod itong rear housing, nasa likod po. Tsaka nasa harap po itong antenna feed. Tapos meron tayong power cord. At saka
Ayan, ito yung pole mounting o ano ba tawag, pole bracket, at saka ito adjustment bracket. So ito lang po yung laman. Tapos ito antenna reflector. Ayan. Ito lang po yung laman, antenna reflector. So ganito lang po. Pag assemble nito, itaob nyo lang ito. Tapos pag nataob na ito yung adjustment bracket, i-ano po natin, meron po tayong guide dito, at saka dito sa reflector antenna meron ding butas dito para sa guide. Ganyan lang po. Pag napasok na yung yung tatlong guide sa butas, iikot niyo lang ganyan, iikot niyo konti. Pag naikot ng ganyan, nakalock na yan. So dito na natin ipapasok yung rear housing. So kailangan itapat lang po itong dito sa ayan. So itapat lang po para papasok yung rear housing. So, ganito na po kasimple. Ayan, itong rear housing, ayan, dito sa likod. So itapat lang po sa butas. Ayan, pag natapat sa butas, idiin mo lang. So ganito lang po. So lock na siya. Ayan. So saka natin ikakabit itong yung holder. So dito lang po natin ikakabit yung holder. Merong butas dito. Ayan, makikita natin yung butas at saka dito. So butas ito medyo mahaba kasi para adjust po ito. Yung halimbawa payuko po yung payuko yung antena niyo, pwede i-adjust. So ganito lang po, ilagay natin dito sa likod, ganyan. Pasok natin dito sa butas at saka dito sa itaas, ganyan lang. Tapos meron siyang nut. Ayan. Actually guys, ito ang power beam na to, ginagamit ko na ito. So ginagamit ko na ito mga 5 buwan. Tinanggal ko lang ito sa doon sa antena kasi yung nilalagyan ko dito masyadong malapit. So bumibili ako ng light beam. Light beam po yung binibili ko para makatipid po ako. So ang gagawin ko dito, ilalagay ko ito sa malayo kasi sayang po. Nasa malapit lang po ito. Tapos sayang talaga yung travel niya. Malaki at saka malapit lang po yung travel. So ginagawa ko, bumili ako ng light beam. So doon ko nilagay yung tinanggal ko ito, pinalitan ko ng light beam. So ngayon, ilalagay ko po ito sa medyo malayo, yung tama-tama yung travel niya, kung saan yung travel niya, kung gaano kalayo ang travel niya, doon ko ilalagay ito. Ayan, ilalagay na natin itong antenna feed dito. Tapos na kaagad. Madali lang po. So ang gagawin natin dito, i-configure natin ito into station. Ito company address ng UBNT. I-type lang po natin yung ito po yung default 2.168.1. So ito po yung ng UBNT. Tapos click natin. Tapos pindutin natin dito yung advance.
and then proceed dito sa default. Ayan, meron po dito nakalagay na proceed. Ayan po, dito is UBNT. Tapos yung password is UBNT rin. Okay. Country is Philippines. Tapos may makikita tayo dito na box sa ibaba. Yan, i-check lang po itong box na ito. Pag na-check na yan, pindutin itong login. Medyo matagal-tagal rin. So, ang unang gagawin po natin dito is pupunta tayo dito sa network. Tapos, i-open natin itong network. Dito tayo sa local area connection, properties, and then internet protocol. So, lalagyan natin ang IP dito. So, ang ilalagay natin, ito lang po yung ilalagay natin. 192.168.1.1. Yan lang po, para hindi na po kayo malilito dito. Tapos pindutin itong subnet mask. Yan, pag napindot na po yung subnet mask, okay na po. Pupunta tayo dito sa browser. I-type lang po natin yung default ng UBNT. Ito po yung default 192.168.1.20. So, ito po yung company default ng UBNT. Tapos, click natin. Tapos, pindutin natin dito yung advance. And then, proceed dito sa default. Ayan po. Makikita natin. Mayroon po dito nakalagay na proceed. Ayan. So, ang username po dito is UBNT. UBNT. Tapos yung password is UBNT rin. Country is Philippines. Tapos may makikita tayo dito na box sa ibaba. Yan, i-check lang po itong box na ito. Pag na-check na yan, pindutin itong login. So, ito na po yung dashboard na lumabas. So, mayroon po siyang nakalagay dito version 6.1.7 XW. Ito po yung version niya. So ngayon, configure na natin ito. Dito tayo sa wireless. Uunahin natin is wireless. Ang configuration natin dito is station. Ang station po, ito po yung magre-receive po mula sa access point. I-check natin itong WSD. Ayan, check po. Itong SSD, lalagyan natin. Ang ilalagay po natin dito is yung SSD ng access point. So maghanap tayo, baka meron tayong masagap dito kasi subukan natin i-connect ito sa tower ko kasi merong tower ito sa itaas. So susubukan natin i-search kung ma-search kasi yung radio nasa loob po ng bahay. Actually na-search po natin itong BH9. Bali itong BH9 po, 5EC po ito. So, pwede rin natin i-connect itong M5 sa 5EC. So, subukan natin i-connect dito. So, pindutin lang itong box. Pag napindot na yung box, itong lock to IP, pindutin ito. Ayan po. So, napapansin niyo po, itong SSD, pumapasok na po yung BH9. Ito po yung access point. So, ito po yung masasagap. Kung halimbawa, mayroon kayong i-connect na access point dito sa station, pipindutin lang itong select. Pag napindot na po itong select, sasagap na po yan. Tapos i-check ninyo, tapos lock to IP. Pag lock to IP na po yung napindot ninyo, ito po yun. Ayan po, lock to IP. Ito po yung MAC address ng access point. Naka-registered na po dito sa station ninyo. Pati yung SSID. Ayan, naka-registered na po. So, ibig sabihin, pwede na po itong connect doon sa access point. Pag naka-lock to IP na po ito, so posibleng makakunik kayo doon sa access point. Ang gagawin niyo dito para makakunik kayo doon sa access point, itong MAC address ng region na to, kailangan po naka-registered po doon sa pinaka-access point. Kasi kung hindi naka-registered, hindi ka makakunik. So ganyan po ka-safety yung
yung password. Okay na po ito. Yung pre-shared key doon sa access point, ilalagay po natin dito. So, ang pre-shared key doon is ayan. So, ito po yung pre-shared key. Meron pong nakalagay dito is ano po, yung output power is 5 dBm lang po yung output power. Ang gagawin natin dito, ito po, itong antena po, dito sa gilid, i-click lang natin dito sa gilid, ilagay natin dito sa 3 dBi. Dito sa feed only, ang output power po niya, umaabot na siya ng 26 dBm. So, yan na po yung output power niya. So, makikita natin dito, tapos na yung natin, settings dito sa wireless. Pipindutin natin itong change. Pag napindot na yung change na yan, so, nanghihingi po siya ng password. Ang ilalagay natin dito, default password is UBNT. Tapos, new password. Password natin is Moiskey TV. Tapos, dito rin, verify po. Moiskey TV. Dito sa loob ng box, meron pong nakikita dito na change. Pindutin natin itong change. Pag napindot itong change, ayan po. Ayan, makikita po natin dito may apply. Sa akin, hindi ko muna ito pipindutin yung apply. So, pwede rin pipindutin natin pero matatagalan tayo kasi pag once na pinindot mo ito, nagre-restart na po yung radio. So, ang gagawin natin, hahayaan lang muna natin. So, wireless, ayan po, napindot na po natin yung change. Lilipat na tayo dito sa network. So, dito sa network, meron tayong makikita dito, bridge, tapos yung disable yung network, tapos dito sa ibaba. So, ang galawin lang po ninyo dito para hindi na tayo mahirapan dito, ang galawin na po dito is yung IP. So, kailangan natin palitan yung IP. So, depende na sa inyo kung ano yung ilalagay niyo na IP. So, ang ilalagay ko dito na IP is 192.168.2. Yan lang muna. Ilagay ko ng 2. So, ibig sabihin, yung IP is na-change na po natin. So, dito sa pinakalas, kayo na pong bahala kung ano yung ilagay natin. So, ito lang muna. Basic lang muna tayo. So, ito yung ilagay ko. 192.168.2.20. Pag nalagay na yan, pipindutin ulit itong change. Pag itong apply, steady lang muna ito. Mamaya na to pipindutin itong apply pag natapos na po natin na configure. Para isang isang apply lang po. So, dito tayo sa advance. Makikita natin dito sa advance yung distance po. Ayan. Yung distance. So, kailangan natin ilagay natin yung distance kung ilang miles, ilang kilometer. Ayan po, i-adjust po natin kung gaano kalayo yung natin, pinaglalagyan. So, para sa akin, kasi ilalagay ko to sa malayo, i-full ko na tong distance. Ayan po. Naka-full adjust na po yung distance. Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi naka-check po itong auto adjust. Yan dito. Kailangan naka-check yan. Kahit naka-full adjust yan, hindi na kayo mag-alala dyan kasi naka-check po yung auto. So, ibig sabihin, pag nasa malapit lang po siya, automatic yan. Nag-auto yan. Maliban lang kung ina-uncheck mo yung auto, tapos ganyan dito. Manual na po yan. Check nyo lang ang auto kasi hindi natin alam kung gaano talaga kalayo yung pinaglagyan natin. Pagkatapos dito sa advance, pindutin naman ulit itong change. So, steady lang po muna yung apply. Tapos dito sa service. Sa service, wala na akong ginagawa dito sa service. Okay na yan. Depende na sa inyo kung babaguhin ninyo itong yung sa dito sa source connection sa browsing. Depende na sa inyo, pero sa akin naka-check po yan. Ang sa system naman, kahit wala na kayong baguhin dito sa system, pero para sa akin, yung binabago ko dito, itong pangalan. So, nilalagyan ko ng pangalan kasi yung device ko. So, inaalis ko na yung power bank. So, lalagyan ko ng Moiskey TV. Ayan, ito na po yung lalabas sa device mo pag ina-access mo ito. Tapos yung administrator, so kayo na rin bahala kung ano yung ilalagay ninyo. Para hindi na tayo malilito, ganyan lang po. Yan, dalawa lang po yung binago natin dito.
Pagkatapos nito, pindutin ulit itong change. Dito pinakalas natin dito sa Airmax. Ayan po. Pag pinindot natin dito sa pinakadulo, ang Airmax settings po is base po yung nakalagay dito. So dito sa gilid pipindutin niyo, pwede kayong mamimili dito low, medium, high. Pag ako dito namimili, palagi po ako ng high. Palagi po naka-high yan. Depende na po sa inyo. Pag malapit po, lagay niyo sa medium. Pero pag malayo, naka-high po yan. So dito sa 1888, makikita ninyo, wag na ninyong baguhin yan sa air viewport. Naka-high na yan. Dito, itong change. Pindutin nyo itong change. Ayan. So, tapos na tayo lahat. Tapos na na-configure ito lahat. Ayan. Double check ninyo kung ano yung mali doon. Pag na-double check na ninyo yan, pag sa tingin ninyo, okay na yung configuration ninyo, saka na ninyo ipindutin itong apply. Yung lahat ng configuration niyo is steady na po yun. Nakasave na po yun. Tapos nagre-restart na yung radio natin. Nakasave na po yun. Ano ba gagawin natin dito para ma-open natin ito ulit? Kasi nakaset po itong computer natin sa 192.168.1.1. Tapos yung radio nasa 2.20. So pag ino-open mo ito uli, hindi na yan ma-open. So babalik tayo dito sa network. Ayan. I-open natin itong network. Ayan po. Pag na-open na yung network na yan, papalitan natin ng 2. So hindi na po ito 1.1. 2.1 na po. Tapos save. Okay. Pwede mo na rin ma-access ang radio ulit. Ayan, kasi naka 2.20 na po yun. Ma-open na yun. Ayan po. So, kitang-kita natin na open na po yung radio. Tapos dito, yung username natin, yung administrator is Moisky. Yan po ilagay natin. Tapos, yung password is Moisky TV. So, ayan po. Open na po. Moisky TV yung password. So, na-open na natin. So, naka-configure na po ito. Ang gagawin natin dito, pupuntahan natin yung yung access point. Ilalagay natin itong MAC address. Ayan. Dito lang po, makikita ninyo yung yung pinaka MAC address na ilagay natin. Ito po guys. Ayan o. Ayan po. WLAN MAC address. Ayan. WLAN MAC. Kasi dito sa ibaba is LAN MAC. Tapos dito sa pangatlo is LAN. Ayan. So ilagay natin itong WLAN. Wireless LAN po itong W. Yung number na yan. Copy natin. Tapos puntahan natin yung access point. Kahit kopyahin lang ninyo yan, tapos isulat niyo doon sa sa ECL ng ng access point. Isulat lang niyo doon. Pag nasulat na po ninyo yan, ibig sabihin itong radio na to naka-registered na doon. Connected na po yan. Yung kadalasan kasi yung configuration ko sa access point ko, meron talagang password. Kahit i-access yan sa iba, hindi pa rin sila makapasok kasi may password yung access point ko. Yun ang pinakamaganda. Pwede naman natin hindi lagyan ng password. Ang problema, marami makapasok doon sa radio mo. Yung ganito, ito talaga yung pinaka-safety na configuration natin. Hindi talaga tayo matatakot dito kasi itong radio na to, i-configure natin. Pag hindi natin alam yung access point, hindi talaga tayo makakonek kasi kailangan natin i-register ito doon sa access point. So, ang gagawin natin, registered na natin. So, ang gagawin natin, lagay natin dito sa ECL. Ayan po. Ilagay natin dito sa ECL yung MAC address sa power pin. Paste po natin dito at
lagyan natin ng pangalan, tapos pindutin natin yung add po. So naka-registered na po dito Moisky, tapos save natin. Naka-save na po. So ngayon itong power beam natin is pwede na to i-connect. Pag nakaharap na po ito sa access point is connected na po ito kasi tapos na po yung configuration natin. So ngayon ito, subukan natin ilabas ito. Iharap natin ito sa access point. Nasa labas na po yung radio. So titingnan natin kung talagang ko-connect na yan. So ayan na po. Bali ano po yung ano niya, negative 52 po. So hindi masyado malakas kasi yung antenna natin is ano po 100 feet, tapos yung ano hinarap lang natin dito sa pinaka dito sa ground na po, so hindi masyado malakas ito. So hihintayin natin. So success po yung ano natin configuration. So, ganito na po yung configuration natin is ano na po, bali connected na po itong configuration natin. Hanggang dito lang po yung video natin, at kung nagustuhan niyo itong tutorial ko, yung hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang at paki-share, paki-like, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video natin. Maraming salamat po at God bless sa lahat.